Lucas chapter 2, ang pinag-uusapan po natin dito, sino ba yung mga kinakausap ng Diyos, no? Ngayon, kung hindi ba kayo nag-iisip na, okay, nagtatanong na, bakit kaya hindi ako kinakausap ng Diyos? Yan eh. Ang Diyos ay may bibig at ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao, no? Kinakausap niya ang mga anak niya, no? Kinakausap nga niya ang mga unbeliever eh. Pero balikan ko po lang yung tanong na to na hindi ba kayo nag-iisip na minsan parang ba't kaya hindi ako kinakausap ng Diyos, no? Ito po yung pinag-aaralan natin ngayon na sino ba yung mga kinakausap ng Diyos, kasi may mga taong pinipili ang Diyos talagang kausapin eh. Ngayon, meron po yung minsan halimbawa 50 years old ka na pero isang beses ka palang kinausap ng Diyos. No, hindi dapat eh. Hindi dapat. Dapat palagi ang communication nyo ng Diyos, kasi magbibigay siya ng bilin. Minsan pwede kang umangal pero hindi tama yun, no? Makikipag-bargainan ka sa Diyos. Pwede bang makipag-bargainan sa Diyos? Ang sabi po ng Biblia, yes. Pwede kang makipag-bargainan sa Diyos, no? Sabi niya, mag-usap tayo, iharap mo ang iyong hain. Ano yung katwiran mo? Magkatwiranan tayo. So, pwede kang makipag-bargainan sa Diyos. Ngayon, kung alam mo kung paano. Ngayon, kung hindi mo alam kung paano, talo ka. Kaya nga, meron po mga services, mga Bible study para mapag-aralan natin kung ano ba sinasabi, kung ano ba yung mga rules para kausapin tayo ng Diyos. Kasi kung hindi, talo ka. Naku, talo ka. No? Katulad nito, dito sa Lucas chapter 2, meron pong isang tao rito na kinausap ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, darating ang tagapagligtas at hindi ka mamamatay nang hindi mo makikita. Ngayon, meron ba sa atin na kinausap na ng Diyos na hindi mo naabutan ng rapture, mamamatay ka na? Dapat alam natin yun eh. No? Kasi halimbawa, sabihin natin, yung mahal mo sa buhay, nanay, tatay mo, kapatid mo, kung sino pa man, hindi yan mamamatay nang hindi muna sasabihin sa iyo ng Diyos. Minsan, 2 years before mamatay yung taong yun, sasabihin na sa iyo ng Diyos. No? Yung mahal mo sa buhay. Ngayon, kung yung mahal mo sa buhay ay sinasabi sa iyo ng Diyos na mamamatay na, di ikaw din, mas lalo ka kasi buhay mo yan. No? At itong taong ito, sinabihan na siya ng Diyos na huwag kang mag-alala, yung tagapagligtas ng Israel, si Jesus yun, ay hindi ka mamamatay nang hindi mo makikita. Nakuha niyo mga kapatid? Naalala ko po nung unang panahon, ano ang pangalan nung kapatid mo Lorna, yung lalaki? Si? Obet. Opel ako. Ko. Alam niyo ba, lumapit sa akin yan? Na sabi niya sa akin, meron siyang mga libro na binigay na parang libro naman ng bata yun. No? Binigay niya sa akin, sabi niya, Kuya Boy, ito ang pamana ko sa iyo. May dating na sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. Bakit niyo sinabi sa akin na, ang ganda-ganda na itsura niya, nakangiti pa siya, parang walang problema, hindi mo maiisip na ilang linggo na lang, papanaw na siya. Pero nung sinabi niya sa akin, ito ang pamana ko sa iyo. Tapos ngumiti. No? Nagtawanan pa kaming dalawa. Pero sabi ko, may dating. May sinasabi na ang Diyos dito, yung pala si Obed ay kukunin na. No? Ngayon sabi mo sa katabi mo, may pamamana na ako sa iyo ngayon. Kung ikaw nga yung mga mahal mo sa buhay, hindi kukunin ng Diyos o hindi papanaw nang hindi mo na niya sasabihin sa iyo, ikaw din. Ang problema, kung hindi mo alam, mabubulaga ka. At ito po, no, ayaw naman natin yun dahil ang gusto natin ay abutan tayo ng rapture. Pero kung alam mo na ikaw ay kukunin na kagad, pwede ka makipag-bargainan. Dagdagan mo pa yung taon ko. Kasi nasa Bible naman yan. Kaso ang problema, pag hindi mo alam, dahil hindi mo marinig ang boses ng Diyos, kahit ang Diyos ay nakikipag-usap, matatalo ka. No? Okay. Dito, sabi niya, itong taong ito, sabi niya gano'n, may isang tao noon sa Jerusalem, sa verse 25, na dito sa verse 25, na ang pangalay Simeon. Ito yung kinakausap ng Diyos. Siya yung kinausap ng Diyos na hindi na siya mamamatay, kundi makikita niya ang
tagapagligtas ng Israel. Tingnan natin kung anong ugali niya. Ano ang meron sa kanya? Bakit siya kinakausap ng Diyos? At gayahin natin to. Sabi niya, number 1, matapat. Matapat. Ito ang mga kinakausap ng Diyos, yung mga taong matapat sa Diyos. Ngayon, ano ibig sabihin ng matapat sa Diyos? Dalawa po ito Matapat sa gawain ng Diyos. No? Kung matapat ka sa gawain ng Diyos, yung talagang andun yung alam naman na natin ito, Pilipino tayo, Tagalog ito andun yung katapatan mo sa araw ng Sunday, andun yung katapatan mo sa ministry, nandun yung katapatan mo sa prayer, nandun yung katapatan mo sa midweek, nandun yung katapatan mo sa gawain, sa activities ng church. Kandidato ka na. Alam nyo ba, naalala ko nga na tulad ngayon, nandito ako ngayon. Iniisip ko kanina, nandun ako sa labas, pinapanood ko si Christian na magpakanta. Galit na galit yung kamay niya, Gumaganong-ganon, no? Parang kumbaga, itinatago mo na nga, pero nakikita naman. No? Parang nagsasayaw siyang ganon. Parang siyang tandang. No? Naalala ko nun, saan ba ako nagsimula? Paano ako napunta rito sa pulpito? Hindi naman ako nagsimula na dito sa pulpito kasi bawal yun. Hindi ginagawa ng Diyos yun kasi kung di kanya mapagkatiwalaan, ano ang basihan ng Diyos sa pagtitiwala? Katapatan. At naalala ko sabi ko ang una kong ministry talaga, drummer ngayon, ang sumunod sa akin naging bahista ako, tapos gitarista, naging organista. Tapos naging youth leader, pagkatapos naging youth pastor, naging camp coordinator, pagkatapos ganito, ganon, hanggang sa mamaya, senior pastor na. Pero hindi ka magsisimula sa pagiging senior pastor kasi kailangan makapasa ka doon sa ilalim. No? Doon sa ilalim na. Hindi nyo ba napapansin na si Jesus po ay nakipag-usap sa libo-libo? Pero si Jesus ay nakipag-usap din sa isa. Hindi po pwede isa lang yan, kayo na lang bahala dyan. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa isa, paano kung pagkakatiwalaan sa dalawa? At kung hindi ka mapagkatiwalaan sa dalawa, paano kung pagkakatiwalaan sa 3,000? Hello? Ang isa pang katapatan dito, yung pagbibigay. Hello mga kapatid? No? Alam niyo, hindi maganda kasi i-promote yung isang taong kuripot. Bakit? No? Kasi tuturuan niya yung mga kasama niyang maging kuripot. Kumbaga, nagtatay ka, no? Sabihin natin, ang natatanggap mo, ang baon mo, 10 piso lang. Bihira na yung ganun ngayon. Pero, yung piso doon ay kailangan ibigay mo kay Lord. No? Bilang offering mo. Sasabihin mo ganun. Nag-music naman ako, nagpa-follow up naman ako, nagpa-fundraising, kulang pa ba yun? Alam niyo mga kapatid, nakalagay dito, iba ang kawang gawa, yung pag-offering, iba din yung pag-fundraising, iba rin yung paghayo, iba rin yung pag-ministry. Magkakaiba yan. Susukatin ka ng Diyos sa mga bagay na yan kasama ang pagbibigay. Magkano natatanggap mo? Sabihin natin 10 pesos. Hindi yung piso kay Lord. No, hindi naman siya nahingi ng mas malaki pa doon No? Yan yung bare minimum. Ngayon, nasa sayo kung gusto mong dagdagan. Pero kung dadagdagan mo man, mas malaki rin ang balik sa'yo. Kasi ang nagtatanim ng kaunti, ay aanin ng kaunti. Ngunit ang nagtatanim ng marami, ay aanin rin ng marami. So, ayan nga Alam niyo ba, hindi lang ministry mo. Tulad naalala ko, drummer. Nagsimula ako sa drummer. Pero mas magaling ang mga drummer nyo ngayon, no? King ko yung magpagdadrum ko Bakit? Wala namang iba Wala na ibang makuha No? Pero napagkatiwalaan tayo, umakit ako sa bass, umakit ako sa gitara, umakit ako sa organ, umakit na ako sa ganito. Kasi totally, iniwan ko na yung music. Akyat ka na lang na akyat. Pero hindi ka akyat, pakisabi sa katabi, kaya pala hanggang ngayon dyan ka pa rin. Kasi dapat napagkakatiwalaan tayo doon, tsaka natin iiwan. No? Minsan nakikiliti po ako sa mga mission sa ibang bansa. Alam niyo, may nagyaya sa akin ng mag-mission sa ibang bansa. Merong nagyaya sa akin na magpadala daw ako ng mga missionary, ng mga workers sa ibang bansa. Iniisip ko, itong lugar nga lang na to, hindi ko pa mapag-pray ng buo, magpapadala pa ako sa iba. Bakit? Kulang na ba? Kumbaga, sobra-sobra na ba yung prayer ko dito sa Apalit? Na kailangan ng dalhin yung prayer ko doon sa Iraq? Ito nga, hindi ko pa maasikaso, doon pa ako pupunta.
Minsan may ano ron eh. No? Ngayon, sabihin natin, sabi sa akin ng Diyos, ayusin ko daw yung kalat eh. Yung kalat sa paligid mo muna ang ayusin mo. Kasi sabi ng Diyos, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang doon sa dulo. Hindi ka magsisimula doon sa dulo at pabalik. Ito muna, sabi niya, yung nakapaligid dito, Judea, Samaria, doon ka lang magmimisyon kapag tapos mo na to. Pero kung ito nga, hindi mo pa matapos-tapos, paano ka pa magmimisyon doon? Nakukuha niyo mga kapatid. Hindi, mag-evangelize ako hanggang sa impyerno. Obviously, baka mapunta ka doon. No? Ay, okay po. Dahil sinasabi niya rito, matapat. Ito yung mga kinakausap ng Diyos. Inisip ko pala, hindi naman ako magaling na drummer. Marunong lang ako mag-drums. Pero, nakita pala ng Diyos na katapatan yun. Alam niyo kung bakit? Mas magaling kayo. Mas magaling ang mga music ngayon. Yan sila Jonah. Yung sila, sila Dakanay, sila Tonyo. No, yan, sila Richmond, ang gagaling tumugtog niyan. Hindi ko inabot yan. Marunong ako mag-organ, pero hindi ako ganun kagaling. Marunong ako mag-gitara, pero hindi ako ganun kagaling. Pero ang napansin ko po, iniwanan ko na yun eh. Napagkatiwalaan kasi ako doon. Kaya umangat ng umangat. Iniisip ko, hindi naman ako ganun kagagaling kasi mas magaling nga ang musikero ngayon. Ano nangyari? Ba't ka napagkatiwalaan? Dahil sa katapatan, alam niyo ibig sabihin ng katapatan, hindi mo iniwan. Alam mo walang tutugtog. Alam mo walang gagawa. Alam mo walang magsesermon. Hindi mo iniwan, nakita ng Diyos na mapagkakatiwalaan ka niya kahit hindi ka ganun kagaling. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa ang boses mo. Ano na nga sabi natin sa mga hidden talents? Itago mo na lang. No? Kaya sabi niya, matapat. Ito yung mga kinakausap ng Diyos. At malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay. No, parang kumbaga nakikinig siya, naghihintay. Kailan, Lord? Hindi yung, alis na ako rin sa simbahan niyo. Palibasa, mga kapangpangan kayo lahat dyan. Ikaw, kapangpangan ka rin naman na kumbaga parang ando naghihintay na uunlad din ang rema dito. Gaganda rin tong rema dito. Naghihintay. Hindi yung, bahala kayo, alis na ako, iwanan ko na kayo, doon na ako sa dati kong simbahan. Ano yun? Satanista. Ang sabi niya, naghihintay ng alin ang katubusan na alam ko gaganda pa to. Andiyan pa kayo? Yung nag-e-expect na, hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakikita ang kagandahan ng apalit. Ang bulag mo naman kasi, tingnan nyo, ang dami, ang ganda at ang pogi, oh. Asan? Bulag ka kasi. No? Ayan. Ang Diyos nga nandito sa tugtugan, sa kantahan Hindi nga tayo iniiwan ni Lord dito Bakit siya nakikita niya yung kagandahan? Ikaw hindi mo ang lahat na nakikita mo lang kapangitan. Palibasa, ayoko lang magsalita. Sinasabi niya gano'n, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan. Hindi ko susukuan tong church. Mag-i-stay ako rito dahil hinihintay ko, gaganda to. No? Magiging active din ang mga kabataan, magiging active din ang mga elders dito, magiging active ang buong church. Hahayo ito at matatapos ito ang pinagagawa ng Diyos bago siya dumating. No? Yun ang sabi niya, yun daw ang mga kinakausap ng Diyos. Sino? Yung mga naghihintay, nag-aabang, no? At kumikilos at malapit. Ayan, ngayon, sabihin natin gano'n. Sino mas malapit? Si Ate Lani, kay Jonah, o kay Christian? Kanino siya mas malapit? Sa physical, kay Christian. Likod lang Pero alam niyo mga kapatid, ito sabi ng Diyos, lumapit kayo sa Kanya at siya'y lalapit sa inyo. Ang lumalapit sa Kanya, kailanman, hindi niya itataboy. Kaya kung malayo ka pa rin sa Panginoon, kasalanan mo na lang. No? Manalangin ka na everyday, ganito, ganyan. Alam niyo ba yung nakikipag... ang problema po kasi sa atin, akala natin, ang pakikipag-usap sa Diyos, puro prayer No. Ang pakikipag-usap sa Diyos, kwentuhan din. Lord, ngayong gabi, magkukwento ako sa iyo. Dinadaanan ko to, ganito, ganyan. Nainis pa Panginoon ako sa kasama ko, ganito, ganyan. Pero,
Mawawala din to, Panginoon. Ayokong ganito. Nakikipagkwentuhan ka lang, nakikipagkwentuhan. At bandang huli, sabi mo, Lord, pinapaalala ko sa iyo yung hinihiling ko. Maraming salamat, ha. Thank you. In Jesus' name. Amen. Good night, Lord. Mwah. Eh, kapag ka nakarinig ako ng ganong prayer, sasabihin ko ganong feeling close to, ha. Hindi ba? Pero kasi ganon ang sinasabi niya, naghahanap ang Diyos ng manalangin ng malapit, matapat, malapit. No? Ang isa pong kagandahan na kapag nalalapit ka sa Panginoon, nalalaman mo na yung nararamdaman ng Diyos. Nalalaman mo na yung iniisip ng Diyos. Nalalaman mo na, minsan nga may titingnan kang ganyan eh. Dahil sa kalapitan mo sa Panginoon, na parang iiyak ka na lang eh, na parang, ba't nag-aaway sila? Naiiyak ka na lang eh, na bakit ang bigat-bigat sa'yo sa mantalang yung iba, walang pakialam. Si Ate Lani ba umiyak nung kinasal si Emil? Bagya. Naubos na. Eh, ikaw ba? Umiyak ka ba nun? Kinakasal ba? Nagagagalong ka na. Yes or no? Hindi. Kasi, Kasi si Ate Lani mas malapit. Anak niya yun eh. Tama po ba? Kaya kung hindi ka malapit sa gawain ng Panginoon, hindi mo iyakan yan. Iiwanan mo pa yan. Kung hindi ka malapit sa gawain ng Panginoon, kung hindi ka malapit sa simbahan, kung hindi ka malapit sa Kanya, hindi mo iyakan yan. Sasabihin mo, buti nga. Magsususumpa ka pang ganyan eh. Bakit? Hindi kasi malapit sa'yo eh. Yung aso nga na nasagasaan eh, unang iiyak din yung may-ari. Yung anak mo na may sakit, unang iiyak din yung nanay. At yung malapit sa gawain ng Panginoon, yung malapit sa puso ng Diyos, pag may nangyayari na sa gawain ng Diyos, iiyak yan. Tingnan, hindi lang minsan umiyak si Ate Lani kasi nga, mahabang iyakan na. Matagal na iyakan. Bakit? Kasi malapit sa kay anak niya yan eh. Kapag ang church may dinadaan ng ganito, iiyak ka. Hindi ka mang-iwan. Malapit sa'yo. Napamahal na sa'yo. Diyan pa kaya. Tingnan mo nga, yung isang yung kapatid mo, wala kang magagawa. Malapit sa'yo talaga. Nung last Thursday, tinitingnan ko, sabi ko si Kaina at saka si Kim, pray nga kayo. Nakikita ko, mukhang okay naman kayo dalawa eh. Nagpe-pray sila. Hindi ko alam kung gaano kayo ka-close, pero nakikita ko eh. Pero, kung di malapit sa isang bagay, naalala ko po dati yung time na, ito po sa Baler ito, bawal ang ligawan. Ay, pag-uusapan pala natin na yan, hindi ngayon. Yung rule sa LCM, love, courtship, and marriage. Paano ba yung ligawan sa simbahan? Kasi yung iba kasi, hindi na pinag-aaralan ito eh. Na pwede ba ako magkagusto kayo, Halimbawa, kasi Budot, tsaka si Christian, pwede ba magkagustuhan yan? May batas tayo riyan. May mga do's and don'ts, yung pwede sa hindi. Kasi biblical po ito. Ayan, paano bang sistema ng Diyos ganito, ganyan? Ay okay po. Andiyan pa kayo? So, yung pagiging malapit mo sa Diyos, yan ang kinakausap ng Diyos. Paano ka ba naman kakausapin ng Diyos? Ang layo-layo mo. Paano nga ba lumapit? Unang-una, lumapit ka sa gawain niya. Pwede ka ba namang isave ng Diyos na nasuway ka? Sinabi na nga ng Diyos na magsimba ka. Pagkatapos ka nagsisimba, paano kanyang nakukuha niyo mga kapatid? So, kailangan maging malapit tayo. Malapit ka sa gawain. Wala akong alam na malapit sa Diyos na tao na hindi malapit sa gawain niya. Kasi, if you love me, you will feed my sheep. If you love me, you will take care of my sheep. If you love me, you will take care of my lambs. Kung mahal mo ko, may aksyon. At kung mahal mo ang Panginoon, malapit ka sa gawain ng Panginoon, malapit ka sa Panginoon,
Sabi niya, kung mahal mo ako, yung gawain ko, asikasuhin mo. Kung mahal mo ako, sabi niya, yung mga tupa ko, asikasuhin mo. Doon mo inilalabas yan. Kaya minsan naisip kong gano'n eh, ano kaya susunod sa akin? No, kasi ako yung senior pastor. Eh, napagkatiwalaan naman ako sa pagdadrums. Eh, kailan mapagkatiwalaan din ako rito para aangat ka. Amen po ba? Yun, iniisip ko ay, di naman ako kagaling mag-drums eh, pero nakapasa pala ako. Alam niyo kung bakit? Di ako nang iwan. Alam niyo, nung ako ang drummer, ang linis niyan. Alam niyo yung tubig ng baterya? Diyan dito sa cymbals na to, saka doon sa hi-hat na yan, ay, gaganunin ko yan. Pagkatapos kong linisan yun, makikita ko, ang pangit. Susunugin niya. Dapat pala, ginagamit rin yung metal polish, yung glow. Ay, ang ano yan, ang kintab niyan. Nakukuha niyo mga kapatid. Kahit pala hindi ka ganun kagaling, basta pumayag ka lang. Hindi naman kailangan magaling na pastor ka eh. Kailangan pumayag ka lang. At ang sabi niya, matapat. Number 2, malapit. No? Malapit. Ano ibig sabihin ng alam niyo mga kapatid, sa gusto mo ganito. No, hindi pwedeng hindi ka may in love kay Jesus kung malapit ka sa Kanya. Ay, may in love ka. Hindi pwedeng hindi. To the point na payag ka nang magpapakialam ng buhay mo, payag ka nang magpapakialam ng love life mo, payag ka nang magpapakialam ng kahit pera mo, payag ka nang magpapakialam ng pangarap mo, yung future mo, payag ka nang magpapakialam ng ganun kasi in love ka na eh. Alam niyo po, noong unang panahon, meron po kami kaklaseng born again, unbeliever. Unbeliever ako noon. Ngayon, ay talagang hindi namin mapuknat ito. Talagang sobrang painful. Sobrang tapat sa Panginoon na meron kaming yung presentation na sasayaw. No? Sa classroom to, sasayaw. Parang hindi ko matandaan eh. Eh, mga kasama ko, nagsasayawan, ganyan eh. Eh, ngayon, itong dalawang born again, pinagsasayaw, ay talagang hindi mo mapasayaw. Bakit? Kasi bawal po sa amin ang worldly dance. Talagang hindi mo parang saksi ni Jehovah na hindi mo mapakain ng baboy. Pero ang negosyo, titinda ng darak. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa nila, para mapasayaw sila, mag-model na lang kayo. Yung lalakad lang yan, parang catwalk, ganun. Yun, napagawa sila ganun. Pero sabi na, nag-iisip kami ganun, paano kayo mapabagsak ito? Parang iniisip kong ganun, hindi naman ganun kasama ako. Yung mga kasama ko, masama na paano kayo mapabagsak ito? Talaga sobrang diehard sa religion nila. Sabi nilang ganun. Ay, nahuli namin yung kahinaan. Niligawan. Bagsak. Na in love eh. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag in love ka na, hawak ka na sa ilong. Sa totoo lang, hindi sa ilong, hawak ka na sa puso mo. Kaya nga, sabi ni Jesus, kung hindi mo ako mas mahal kaysa sa magulang mo, pag-aari mo, negosyo mo, ay hindi ka karapat-dapat sa akin. Ang pinaka-criteria dito, dapat in love ka sa akin. Bakit? Hindi mo paglalaban yan eh. Amen po ba? Okay, so ano po yung 1, katapatan, number 2, malapit sa Diyos. Ito yung mga kinakausap ng Diyos. Pero atras tayo, tingnan natin sa verse 8. No? Kailan matapos natin ito ngayon? Sabi niya gano'n kasi malayo na palang ikutan dito. Buti na, dito kami dumaan sa Sulipan. Habang dumadaan kami ni Badong kanina rin, sabi ko gano'n, naalala ko yung panahon dito na na natatanda ko po, sabi ko kay Emma, saan ba ako bababa sa amin? Sa kaldera. No? Parang kaldereta, parang gano'n eh. Yung isa naman, Colgate. Sabi, naalala ko, dumadaan gano'n, tinatandaan ko yung basketball court, ayan, malapit na. No, kasi skinita lang yung tulay, di ba? Napapasukan. Sabi ko, dami ko nang parang nagpa-flashback dati yung nakaraan na kung natapos ko ang aking nabalik yung mga sinaunang nung unang panahon. Sabi ko, ngayon na lang ulit. Ngayon sabi ko sa tayo paparada, ay doon pa rin. No? Ikaw ay walang pinag-iba. Doon pa rin yung parking. Maraming thank you po. Ngayon, dito po sa verse 8, sabi niya ganon, no? Tingnan po natin na. Okay, number 1, matapat.
Number 2, malapit. Number 3, eto na, sa verse 8. Noong unang panahon, habang nagpapastol yung mga pastol doon sa kanilang tupahan, pinanganak si Jesus. Saan? Sa sabsaban. No? Bakit sa sabsaban? Hindi yaman-yaman niya. Hindi ba siya pwede doon sa malalaking bahay na ipag-aari niya ang buong mundong ito? Siya ang hari, siya ang Diyos. Pagkatapos, papanganak lang sa sabsaban. Bakit hindi pwede rin sa bahay nila Jonah? Doon sa tabing ilog, bahay nila Lorna. Hindi ba pwede ron? No? Kumbaga, bakit sabsaban? Hindi ba pwedeng bahay talaga? Ito po Si Jesus kasi, ang mga tupa kasi noon, hindi po pwede na dalawang klase. Meron yung wild at meron naman yung domesticated. Yung domesticated, nahati pa nga sa dalawa yan Yung isa talagang kinakain, pero yung isa hinahandog. Halimbawa, mag-o-offering ka sa templo, hindi mo pwedeng yung kinakain na tupa ang ihahandog mo. Ang ihahandog mo, yung talagang special na tupa, mas mahal yun. Na i-offer mo sa Diyos. Ngayon, bukod yan. Ngayon, yung mga tupang yun ay ipinapanganak sa sabsaban. Hindi kung saan lang. Amen po ba? Hindi ba, may mga manok na yung parang, Texas ang tawag nila ron. Sabi lang, mas maganda rin yung labuyo. Alam ko naman labuyo, so sili lang yun. Ngayon, itong mga tupa na ino-offer kay Yahweh sa templo ay kailangan ipanganak sa sabsaban. Kaya si Jesus kailangan panganak sa sabsaban. Ngayon, habang hindi naman December 25 yan kasi yung mga tupa, ang ginaw-ginaw kaya kapag gano'n. Yung mga tupa, pagka mga malamig na gano'n, nasa loob ng kulungan. Pero ito, nandun daw sila sa bukid. Ngayon, biglang may bumabang mga anghel at kinausap yung mga pastol. Ito na sa verse 8. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Mga pastor, mga leaders, ang kinakausap ng Diyos ay yung mga nagpupuyat para sa kanilang mga tupa. Anong ginagawa? Nagpe-pray. Anong ginagawa? Ang tagal namang umuwi nito mga kabataan na to. Kailangan bantayan ko. Hindi yung, bahala na kayo, matanda na ako. Iwan ko na muna kayo riyan, mga high blood pa naman ako. Masakit ng batok ko. No. Sabi niya, yung mga tupa raw, yung mga pastor na nandun din sa tupa nila, nakabantay. Naalala ko niyo mga kapatid. Naalala ko noon nung unang panahon. Alam niyo ba, naalala ko kwento ako sa likod kanina. Alam niyo ba yung PICC? Ano ba meron doon? PICC. Hindi ba peryahan yun? Star City at saka ano na nga yun? Boom na boom. Pagkatapos muna kasi ng Christmas party ng Manila, pupunta kami lahat doon. At doon kami magra-rides at saka magpapatintero. Mabihira, tatanda namin nakakipagpatintero kami. Tsaka anong laro pa? Taguan. Hide and not seek. Alam niyo, pupunta kami doon sa PICC. Ngayon, kasama ko yung mga kabataan, dami-dami namin, maya-maya, magtutumbang preso kami, tsaka yung, basta kung ano mga larong ginagawa na kumbaga, inisip ko parang matanda na ako para dito Kumbaga, matanda na ako para sa mga ganito, pero kailangan mong samahan ang iyong mga tupa. Nakuha niyo mga kapatid, kailangan mong samahan na nandun ka pa rin, bahala na kayo. Masakit ng rayuma ko. No, sasama ka talaga. Pinipilit ni Lord na to. Alam niyo ba yun? Sa paghayo. Sabi niya, iba na ang lakas ng senior sa, hindi nga siya sanay manuhan Okay, sabi niya gano'n, no? Tingnan niyo po.
biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaninglingan ng Panginoon. Wow! May malaking alitap-tap. Laki-laki nitong anghel, nagliliwanag. No? Tapos ito, anong ginawa niya? Talagang Christmas tree, ano? Ngayon sabi niya gano'n, natakot sila ng gayon na lamang. Bakit natakot? Nang makakita ka ng anghel, di ba matutuwa ka? Tingnan mo yung katabi mo, ngumiti ka nga sa kanya, tutuwa nga ako sa'yo. Sabi ano yan, angel o fallen angel? Dapat angel yan. No? Anong angel? Yung gatas na nilalagay sa ano? Okay. Natakot sila ng gayon na lamang. Bakit sila natakot ng gayon na lamang? Kasi meron pong pamahiin noon. Ano? Kapag nakakita ka ng anghel, mamatay ka na. Yan ang tradisyon eh. Basta may nakita kang anghel, dito sa Biblia, takot sila. Bakit? Kasi mamatay na sila. Nalala ko po tatay ko noon, may sakit eh. Sabi niya, alam mo boy, sabi niya gano'n, na nakahiga na lang ang tatay ko noon eh. Sabi niya, na nakita ko sa kagabi, parang hindi ko alam, sabi niya kung nananaginip ako, hindi. Nakita ko yung mga apong ko, yung mga lola ko na namatay na, pinuntahan ako rito. Sabi ko, alam ko ibig sabihin niya. Ibig sabihin, kinukuha ka na. Sabi, anong ginawa mo tay? Sabi ko, pinalayas ko. Sabi ko, ayoko pa mamatay. Sabi ng tatay ko. No? Kasi pagka nakakita ka ng anghel noon, mamatay ka na. Tapos sabi niya gano'n, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita. Alam niyo ba, yung nagsosolving tayo, good news lagi yun. No, mabuting balita. Ano ang kinabuti ng balitang ito? Yung sakit mo ay pwede ka nang gumaling. Yung kahirapan mo ay pwede ka nang sumagana. Yung utang mo ay pwede ka nang makabayad. Kaya nga good news eh. Yung kapangitan mo pwede nang gumanda. Yung kamalasan mo pwede nang maging banal na swerte. Yun ang good news. Kaya ito, sabi pa niya, ngunit sinabi sa kanila ng mga anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Tingnan niyo, alam niyo yung mga taong magalak. Ano ba yung sa Tagalog ang galak na, yung galak na tao? Masaya, masaya. Alam niyo kung sino? Mga born again. Mga born again ang pinakamasayang tao dito sa buong mundo. Bakit? Kasi may pag-asa na ako. No? Pwede na akong maligtas sa kahirapan na to. Pwede na akong maligtas sa sakit na to. At pwede na akong maligtas sa kasalanan na ito. At pwede na akong maligtas sa impyerno. Sa langit ako pupunta. Kaya nga, ang mga born again ang pinakamasayang tao. Ngayon, sabi niya rito, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Nagsasalita yung isang anghel, maya-maya biglang BAM! Napakaraming anghel sa paligid nila. Hindi lang pala nag-iisa to. Nag-iisa lang siya, nakikita, pero biglang naglabasan yung mga napakaraming, tapos kumakanta pa. Hindi ko lang alam kung ikaw ang drummer doon. Pero ang dami daw. No? Tapos ito pa sabi niya gano'n. Papuri sa Diyos at sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit. Teka muna. Bakit kinausap tong mga pastol na to? Matapat ba sila? Malapit ba sila? Bakit? Nananahimik kami rito, nagtitiktok. Biglang kinausap ng mga anghel. Bakit? Tapos sinabi na may simbahan doon, oh. Doon pinanganak, andun si Lord. Bakit? Anong meron dito sa mga pastol na to? Eto na. Topic po natin, sino mga kinakausap ng Diyos. Na makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem, tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Hanapin natin si Kristo. Doon, may church daw doon sa may danga. Puntahan natin. At ito pa ang sabi niyang ganon.
Tuloy natin. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Alam niyo mga kapatid, ito yung mga tao na tara, tumulong tayo sa church. Tara, punta tayo. Tara, samahan natin. Ito yung mga taong hindi, paano ko ba maganda sabihin to? Ito yung mga taong hindi na, kayo na lang. Ito yung mga tao ito yung mga taong hindi na, maniwala ako rin, hindi totoo yan. Hindi. Pumunta sila. Hello, may midweek ngayon, punta tayo. Ay, kayo na lang, mag-online lang ako. May Sunday service tayo, kayo na lang. Hindi, sabi niya, tara, punta tayo sa Sunday. Tara, punta tayo sa Kung nasan si Jesus, dapat nandun ka rin. At nandito siya sa ating kalagitnaan. Bakit? Kasi kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa Kanya, mga kapatid, dalhin nyo ang inyong mga anak kahit maingay yan. Ikaw lang naman ang pagkagalitan, hindi yung bata eh. Dalhin nyo sa simbahan kahit maingay yan. Alam niyo ba doon sa Manila, meron pong dinadala ng mga magugulo ng mga bata. Pero alam niyo, tinitingnan ko, yung nanay may dalang coloring book. At yung isang hilerang ganyan, sa kanila yun. Isa lang yung nanay, 3 yung anak. Yung mga anak, buti ka nakakatagal yan, hindi lumupunta ron eh. Maya-maya, namasyal na sa SM. Hindi, dyan lang. May mga coloring book sila rin. Kahit overnight, sige, sama-sama lang rin. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito, mga kinakausap ng Diyos, yung mga sumusunod. Hindi yung kayo na lang, mga pangit kayo. Yung mga sumusunod. Yung kapag ka nasabihan mo ng ganito, nayaya mong ganito, ang sabi nila, tayo na. Puntahan natin. Yung hindi mahirap hikayatin. Ito mga kinakausap ng Diyos. Amen po ba? O sige, punta ngayon tayo. May lalaktaw tayo kasi hindi naman kailangan matapos to eh. Punta tayo rito sa atras tayo, abante tayo. Dito sa after ni Simon, meron dito, dagdagan ko na lang, nakarecord naman tayo eh. Dito sa verse 34, no? Sabi niya ganoon, binasbasan siya ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga at ikapapahamak o ikaliligtas ng maraming tao sa Israel, isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Yung mga anak niyo, ito sinasabi na ngayon ng Diyos. Sabi niya kay Mama Mary, tandaan mo ito. Bakit? Dumating ang time kasi nakalimutan ni Maria. Pinapauwi na si Jesus. Ikaw ang panganay, dapat ikaw nagtatrabaho. Nakalimutan na ni Maria na itong si Jesus malahimala na pinanganak. Pero kasi maagang namatay si Joseph, ang panganay ang bubuhay. Ngayon, itong anak gusto nang mag-worker. Pinuntahan ngayon ng nanay, sino? Si Maria, kasama yung mga kapatid. Ngayon, habang nagtuturo si Jesus, sabi ng mga tao, andyan yung nanay mo. Sinusundo ka na. Sabi nga nung tuloy ni Jesus, sinong nanay ko? Sinong mga kapatid ko? Yung sumusunod sa utos ng aking ama, ang tunay kong nanay. Hindi siya sumama. Pinauwi na eh. Nakukuha niya mga kapatid. Kaya sabi niya, tandaan mo. Nakalimutan niya. No? Minsan, marami pong mga taong ganito, ulyanin. Nakalimutan mo na tinawag ka ng Diyos. Kailan ko tinawag Diyos? Alam mo yan, kinausap ka. Alam mo na kinausap ka ng Diyos. Pero gagawa-gawa ka ng excuse. No? Tumatanggi-tanggi ka na. Pero alam mo sa sarili mo, alam mo sa buhay mo, alam mo sa puso mo, alam mo sa isip mo na kinausap ka ng Diyos nung nagkam ka. Susunod na verse, kaya't mahayag ang kanilang naiisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarangkan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propeta. Ito na, ang pangalan nito si Ana. Kung may anak kayo, pangalanan niyo ng Ana, huwag niyo papangalanan ng Habakuk, ang pangit eh.
Ano ba yung, sabi nila, na English daw yung Habakuk na yan, ano yan? Soft drinks daw yan eh. Have a Coke. Have a Coke. Habakuk. Naroon din sa templo ang isang propetang babae. Ba't ganon? Pwede magkaroon ng propetang babae, pero hindi pwede magkaroon ng pastor na babae. Ay, diyan sa Rema, mga bulaan yan. Bakit? Kasi kapag nagpo-produce sila ng babaeng pastora, bawal sa Bible ang babaeng pastora, wala nakalagay na ganun. Di lang sila marunong bumasa. Kasi, ano mas mataas? Propeta, pastor? Siyempre, propeta. Mas mataas ang anointing yan. Pero bakit pwedeng maging propeta, pero hindi pwedeng magkaroon ng pastor na babae? Mali sila eh. Ano bang sinasabi ng propeta? Nagsesermon yan. Nagsasalita yan. Natural sa babae ang ganun. Huwag mong pinipigilan. Madali nga sa babae ang ganun. Kaya sabi niya ganun dito. Naroon doon sa templo isang babae na ang pangalay Ana, anak ni Panuel na sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kanilang asawa. Bakit? Namatay asawa. 7 years lang sila nagkasama. At nang siya'y mabalo, at ngayon, 84 na taon na siya lagi, no? Lagi siya sa templo, araw-araw, laman ng simbahan. Taga-Rema to. Laman ng simbahan ito, hindi na nag-asawa. After niyang mabalo, namatay asawa, hindi na siya nag-asawa, lagi siya doon, nagpe-pray. At siguro, nagagawa niya, nagpo-prophesy. Ang kinakausap ng Diyos, yung mga kumakausap din sa mga tao. Sa time natin ngayon, soul winning. Ang kinakausap ng Diyos, yung kumakausap din. Anong ginagawa ng mga propeta? Tagapagsalita. Anong ibig sabihin ng propeta? Magkaiba po kasi yung pari sa propeta eh. Ang pari, halimbawa, pari ako. May sasabihin ka sa Diyos, sabihin mo sa akin, ako magsasabi sa Diyos. Yan ang pari. Padrino. Ang propeta, may sasabihin ng Diyos, idadaan niya sa propeta at sasabihin niya doon sa tao. Yan ang propeta. At ang isang propeta, pumupunta sa mga tao yan at sinasabihan niya, nagsusoul winning yan. Sinasabi ng Panginoon, tumanggap kayo sa Kanya, lumapit kayo sa Kanya. Ang mga kinakausap ng Diyos, yung mga nahayo, nagsusoul winning. Nakuha niyo mga kapatid. Nalala ko dati, isang youth leader namin noong unang panahon, nung na-born again siya, sabi niya, magsusoul winning ako. Meron siyang Bible, naligo na siya, nakaready na siya. At lalabas siyang ganon. Sabi niya, Lord, sino ang uunahan kong sasabihan dito sa mga kapitbahay na to? Alam niyo, nakakita daw siya isang bolang apoy. Parang bolang kristal na apoy. Gumaganon-ganon daw. Maandar-andar. Anong nangyari? Nung nagtanong siya, Panginoon, sinong uunahin ko? Sino mga pupuntahan ko rito? Pumunta raw yung bolang apoy. Ang puti daw, ang liwanag. Umaga yan pero liwanag. Pumunta rin doon sa bahay na to. Pagkatapos sumunod na bahay. Tapos sumunod na bahay. Pagkatapos lumaktaw ng 3 bahay. Tapos nagpunta na ron. Sinundan lang niya. Lahat yan tumanggap. Sino kinakausap ng Diyos? Yung mga nahayo. Pero kung tamad ka, hindi ka talaga kakausapin. Bakit ka pa kakausapin ng Diyos? Hello po mga kapatid. Nalala ko dati yung yung nandun po ako ito yung mga classic na mga kwento ko eh. Nandun ako sa jeep. Pauwi na ako, galing ako ng school. Nandun ako sa harapan. Palagi ako sa harapan na upo. Alam niyo ba, habang nagsasalita, yung nag-iisip ka, nahimik kang ganyan na, uwi na ako, manood akong TV, pray ako sa bahay, kakain ako ng gusto kong kumain, tapos matutulog ako. Yung pinaplano mo ng buhay mo. Bigla ba namang may bumulong sa akin na siran mo yung driver? Pag ganun ka tapos titignan mo yung driver, sisiran ko to. Nagda-drive. Ngayon, kakausapin ka. Kung sinabi, Lord, isa ko sa mga makikipag-usap sa mga taong, kakausapin ka. Isa ka sa mga kakausapin ng Diyos. Ano po nangyari? Siguro after 3 kausap sa akin ng Diyos, akala mo nga ikaw lang eh. Akala mo yung parang, paano ko bang tulungan nyo kaya ako? Yung parang bang merong nagtutulak sa'yo, nakausapin mo ng ganun. Ay di sabi ko, sige Lord, sige na. Susunod ako Lord, sige, paano ko sisimulan ito? Bigla akong tinanong na ganyan na, Mama driver, sabi kong ganun. Nakatay na po ba kayo ng mga born again na simbahan?
Sagot ba naman sa akin, anong born again? Hindi ko alam yun. Sabi ko, Lord, wala, sinaraduhan na niya ako, nakasimangot pa. Kumbaga sabi ko gano'n Lord, sinubukan ko na, kinausap ko na, pero sinarahan na niya ako, di ko alam yun. Ganun yung parang sungangit. Ano ibig sabihin ng sungangit? Pangit na, masungit pa. Sungangit. Sabi ko, alam ganyan. Yung nangatyo, kumbaga, alam niyo yung feeling na basta Lord, ginawa ko na. Di sabi ko, okay na, tuloy ko na maisip ko, kakain ako mamaya, matutulog ako mamaya. Bigla ba namang sumagot, ano ba yung born again na yan? Naku, nagtanong na. Alam niyo na ibig sabihin nun? Ikakasa ko na yung basuka ko, yung Armalite ko, yung shotgun ko. Nagtanong di sagutin ko ngayon. Sinagot ko siya. At pag tingin ko doon sa, di ba may sa harapan ng jeep, mayroon sa harapan ng jeep yung salamin? At makita ko lahat nakatingin sa akin. Nilakasan ko pa. Sige, share. Ako lang share na ganyan. Hanggang sa nakarating ko sa bahay namin. Sabi ko, Mama, bayad po. Ganyan. Sinuklihan niya ako nung pagbaba ko, sabi niya, salamat ha. Nakukuha niyo mga kapatid. Nakatingin silang lahat. Doon sa sinasabi ko. Walang radyo. Lahat ng atensyon ng tao doon sa sinasabi ko. Nilakasan ko talaga. Bakit maririnig yung ganyan? Kasi nga, humahayo ka. Nung nagiging propeta ka sa kanila. Pero kung wala kang balak o wala kang plano na mag-share sa ibang tao, hindi ka kausapin talaga ng Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya ito, isang propeta, ano na nga ang ibig sabihin ng pare? Yung tao lalapit sa'yo at ipapanalangin mo sa Diyos. Kasi malakas ka sa Diyos Kaya nga pare, padrino. Ngayon, ang propeta naman, ang Diyos ang magsasalita sa'yo para sabihin mo sa tao, tayong lahat ay mga propeta ng Diyos. Hindi talagang literal na propeta, pero pwede tayong maging propeta dahil ikaw ang nagdala ng mensahe ng Diyos. Amen po ba? At ang promise po ni Lord, kung gagawin mo to, kakausapin ka niya. Nakukuha niyo mga kapatid? How many times siya, nag-aabang ako ng bus, nag-aabang ako ng jeep, biglang parang may magsasalita doon na, sharean mo yung katabi mo. Titingin kang gano'n Lord, baka sasakay na Lord, baka hindi ko matapos kasi aalis na rin. Magugulat ka na lang. Bandang ko lang, magpapathank you sa iyo. Iiyak ka yan Bakit? Maya-maya, nagpapatanggap ka na doon sa waiting shed. Nakaharap yung maraming tao, nakapatong yung kamay mo sa balikat, tapos pa siya nakapikit ng gano'n, tumatanggap na sa Panginoon. Ay, ang sarap ng pakiramdam. Very rewarding. Bakit kasi? Sumunod ka kaya ka naman sumunod kasi may narinig ka. Nakuha niyo po mga kapatid. Iba ang saya ng nagagawa na nagbibigay. Nag-tight ako, masaya ako, pero iba ang saya ng nabibigay ng nagsosoul win. At ang mga soul winners ay kinakausap ng Diyos. Amen po. Last, Acts chapter 13. Tapusin natin po ito. Acts chapter 13. Okay, Acts chapter 13. So, ano yung unang kinakausap ng mga tao? Matapat, malapit, at yung mga humahayo. No? Yung mga nagyayaya. At ito po yung panlast natin. Sabi niya, may mga propeta sa verse 1. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucius na taga Cyrene, Saulo at Manaim, kababata ng tetrakang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Bernabe at si Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing nilaan ko sa kanila. Andito po yung mga propeta. Sino po mga talagang propeta? Genuine na propeta. Hindi yung propeta katulad lang natin na nag-soul winning. Ito hindi. Talagang literal na propeta at guro. Ano ibig sabihin ng guro? Tagapagturo. Alam niyo ba sila nagtuturo? Kasi may ituturo. Maraming alam yan. Kaya nga teacher guro. Pero dumating sa buhay nito, ano ba yung mga propeta? Alam nila ang sinasabi ng Diyos. Pero dumating
sa buhay ng mga propeta na ito na kailangan nilang magtanong. Kailan yung last time na nag-fasting ka para magtanong. Kasi, unahan ko na po kayo, ang mga kinakausap ng Diyos ay yung mga nag-aayuno. Kailan yung last time na nag-fasting ka para tanungin ang Panginoon? Panginoon, noon atang yung time na wala na kami makain, ay, kawawa naman. No. Magtatanong ka sa Panginoon, mag-aayuno ka, sasadyain mo hindi kumain kasi ano ang next step sa buhay ko? Ano yung next step? Next na susunod? Kailangan kong marinig sa iyo, Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid, may bago kaming kasama ngayon. Ito po si Daisy Josay. No, si Josay. Ano po ito Tagalubao. Kapampangan yan. No, si Daisy Josay. Siya po ay worker dito po sa Rizal. Ilan taon ka na ba? 20? 25 ba? Doon po sa training, nung nakaraan, I think 7 years ago, hindi ko na matandaan. Sabi ko, kailangan ko ng worker. Kulang kami ng isang worker, isa. Hindi naman ito po pwede tag-aaral. Ngayon, sabi ko, kailangan ko ng worker. Sino sa inyo? Sabi ko, sino sa inyo? Alam niyo ba, ayaw pag-worker rin to. Ayaw siya pag-worker rin. Bakit? Kasi baguhan daw. Ilan taon ko ng worker? 5 years. Ayaw siyang pag-worker rin. Kasi baguhan daw. Sino may ayaw? E-edit ko naman Mga kasama natin pastor. Ayaw siya pag-worker rin. Unanimous sila. Ano yung sabihin ng unanimous? Nagkakaisa sila. Pag minsan, ito mga kapatid kasi bawal nga ang baguhan, pero may nakikita ka na po pwede to. Kaso nga, ang problema, nag-aaral. Kaya nangyari po, sige, pinalagpas. Nagalit nga sila, bakit pinag-training? Baguhan daw Minsan, sabi nga sa katabi, minsan kasi nakabase ka na lang doon sa batas, sa policy, sa rule. Hindi mo na naririnig sinasabi ng Diyos. Ano nangyari? Alam niyo po itong dalawang nag-worker na to, na ayaw nilang pag-worker. Ayaw nga nila isama sa worker Dinala ito ni Pastor Iam kasi under niya. Dalawa yan. Dinala sa training. Pinagalitan pa nila si Miriam. Bakit ka nagsasama ng baguhan? Alam niyo, 5 years na, yung mga dinala nilang mga worker, nagkawalaan na, pero yung dalawang dinala ni Miriam hanggang ngayon, nandito pa. Kailan kayo mawala? Kasi may nararamdaman kayo na parang, okay to, tatagal to. No? Alam niyo ba yung tsinelas na madaling masira? Ito sa dugo to. Ito si Josay, kakulay niya, kaparehas niya sa dugo to. Ewan ko, meron ba sa inyo nakakatanda nung napakatibay na tsinelas yung Spartan? Matanda na kayo, kaya tandaan nyo. Okay. Ngayon, sabi niya sa akin, Pastor, alam ko po, ako yung isa sa mga hinihiling nyo na magiging worker. Sabi kong gano'n, ikaw ba? Sabi kong gano'n. Nag-aaral ka pa Hindi pwede. Sabi niya, katatapos ko po. Hello? No? Pero may nararamdaman ako na pwede to Pwede to. Ngayon sabihin natin sino ba? Ito si Kim. Pwede ba itong magpastora? Ha? Si Christian, pwede ba itong magpastor? Na-imagine ko na pag nagpapastor. Kaya mga kapatid, magsipagsisi kayo.
O, wala, ganun siya. Ano? Dapat yan tinatago. Bakit ito? Litaw na litaw. Hindi mo na lang ganunin. Ang mga kinakausap ng Diyos, yung mga may time mag-ayuno. Sigurado po yan. Alam ko, wala pa akong fasting na hindi talaga sasagot. Tiyagain mo lang. Minsan, nabuti ng ilang araw, pero hindi ka naman lalagpas. Ewan ko, hindi naman ako lumagpas ng 1 linggo. Dumarating yung sagot. Magugulat ka nga, yung alam, gutom na gutom ka, pero kung ang Panginoon mo, yung tiyan mo, hindi ka magpa-fasting. Pero kailan yung huling time na nag-fasting ka? At itong mga to, kahit propeta na at teacher na, marurunong na, magagaling na, kailangan pa rin nilang magtanong sa Diyos. At dapat lahat po ng pastor, may time magtanong sa Diyos. Hindi lang naman sila mga pastor kung hindi yung mga taong gustong, Lord, tagal na nating hindi nag-uusap. Kailangan kong marinig lang kung ano yung sinasabi mo. Ano yung susunod na step sa buhay ko? Ano yung susunod na gusto mo mangyari sa buhay ko? Mga kapatid, ito po ay pinagpa-fasting. No? Ang maganda po, mag-fasting po kayo dito na lang sa simbahan dahil malapit lang naman kayo rito. Huwag po kayo magpa-fasting minsan sa bahay kasi nga makakaamoy lang kayo ng masarap. Pag nagluto na yung nanay niyo masarap magluto, ay lako, lagot na kayo. Sasabihin mo, Lord, bukas na lang ako magpa-fasting ha, kakain muna ako. Matutokso ka lang pero yun nandito ka. Minsan, hindi po kayo lalagpas ng 1 linggo. Magbigay kayo ng time sa Diyos. Gagantimpalahan niya kayo. Maririnig niyo. No? So, ito po, no? Ang panghuli po, hindi pa ito, marami pa ito. Ang kinakausap po ng Diyos ay yung mga, at samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Ano ibig sabihin sumasamba? Habang nagpapasting ka, nag-worship ka. Worship ka ng worship. At ito pa, maganda. Lalabas ako sa worship mo, so sabihin natin si Julie. No, halimbawa si Julie. O sige, dito na lang ako para din nyo nagagalawin. Si Julie. Halimbawa na in love. Kanino siya na in love? No? Kanino? Makabiyo? Nasa Makabebe, ano? Halimbawa, na in love. Pero alam naman niyang ayaw ni Lord, pero pinagpipilitan niya, Lord, mabubornagin din yun. No, halimbawa, alam niyo pagka nagsisimula na kayong mag-worship, ay, ipapamukha ng Diyos sa iyo yan. Tingnan mo, nasa pagsuway ka. Mararamdaman mo na may mali ako. At habang nag-worship ka, nag-aayuno ka, nagiging malinaw na malinaw sa iyo yan. At hindi ka aabante hanggat hindi mo inaalis yan. Hanggang sa mamaya, sabihin mo, Lord, suko na ako, be-break ko na siya. Ayan. Ano mangyayari? Mawawala yung harang. Marinig mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Yung may mga galit, mga sama na loob, mga tampo, ay alisin natin yan. Hindi po pwede. Bakit? Kasi harang yan Nakukuha niyo sa mga kapatid. So, ito po yung willing nga natin, narito kami. So, sino mga kinakausap ng Diyos? Ito pong panghuli na binanggit ko po sa inyo, mayroon pa yan, marami pa. Ay yung mga taong may panahon na mag-ayuno at magtanong sa Panginoon. No? Sa ayuno, wala pong, paano ko bang magandang sabihin? Wala pong mahirap o imposibleng tanong. Lumabas kayo mamaya at maghanap kayo ng isang bituin, markahan nyo. At sa pag-ayuno nyo, tanungin mo, Lord, anong pangalan ng bituin? Sasabihin sa iyo. Walang rules. Lord, anong mangyayari sa akin pagkatapos ng 10 taon? Nasaan na ako? Sasabihin sa iyo ng Diyos yan. Pwede mo po tanungin, Lord, ilan ba magiging anak ko? Sasabihin ng Diyos sa iyo yan. Lord, anong mangyayari doon sa sitwasyon kong ganito? Sasabihin ng Diyos sa iyo. At kung hindi mo alam, kasalanan mo na lang. At ayaw ng Diyos na nabubulaga tayo. Napakahalaga po nito kasi ang mga Kristiyano ay dapat marunong mag-ayuno.
narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Mahanap namin, thank you, kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuhin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ay, sige, tingin po kayo rito. Tayo po ay magpe-pray. No, pag-pray natin anniversary sa Sunday.